Praise God, hallelujah. Isang mabiyayang pagbati po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoong Hesus Kristo. Welcome po dito po sa ating pong aral, asal at dasal, long distance aralin. Brother Rapid de los Reyes po dito po sa bansang Israel mga kapatid. Kung kayo po'y handa na magpuri sa ating Panginoon once again, na po. Sa ating papuri sa ating Panginoon, dapat ay todo bigay na papuri sa ating pong Panginoon. Huwag po tayo mahihiya, sapagkat ang papuri ay para po sa Diyos na makapangyarihan. Kaya tayo na po mga kapatid, tayo po'y magpuri sa ating pong Panginoon ng may kagalakan. Hallelujah, glory to God. Praise God. Yan, sayaw. Everybody, join me. For the Lord. Makikita, isipan na mapayapa, tusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya. Purihin natin ang Diyos. Umaapaw! Umaapaw na biyaya, lumaragas ang pagpapala, pag-ibig na kay dakila sa'yo, O Diyos. Makikita, isip, mapayakap, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, na sa'yo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ang sayang bibig maipinta, nararanasan ko sa'yo pinag. Damang-dama. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit ka, Ayoko na. ito matapos pa. Hallelujah! Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo pinag. Amen. Damang-dama. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit ka, ayoko na ito matapos pa. Sa'yo, El Shaddai, ang buhay ko'y Ko'y laging makulay sa'yo. sa'yo, El Shaddai, mananatili Tili ako habang buhay. sa'yo, El Shaddai. Ang buhay ko'y naging makulay sa'yo. El Shaddai. Mananatili ako habang buhay. damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo pinag. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, Ayoko na ito matapos pa. Sa'yo, El Shaddai, damang-dama. Damang-dama ang tunay na saya. Glory to God. Purihin ang Diyos na makapangyarihan. Ayun na naman. Nagsisirculate na naman ang dugo. Hallelujah. Dumadaloy ang dugo sa buong bahagi ng katawan. Bunga na kagalakan natin kay Yahweh El Shaddai. So mga kapatid, let us pray in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Diyos na aming pinupuri. Ikaw ang aming Diyos na pinagkukunan namin ng lakas, ng sigla at ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na sa aming umaaliw sa gitna ng aming mga kahapisan. Sa gitna ng aming mga suliranin, Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kagalakan, Panginoon. Muli, dakilang Diyos, muli mong kausapin ang iyong mga anak na ngayon ay nagkakatipon-tipon sa kani-kanyang mga tahanan, dakilang Diyos, na may isang iniintay, walang iba kundi Ikaw ang aming tagapagturo. Kaya halina, banal na Espiritu, at minsan pa, kausapin mo po kaming lahat at muling katagpuin sa dakong aming kinalalagyan. And may your presence, O God, be manifested in our place, in our midst, sa oras na ito, at muli ang iyong presensya ang magpagaling sa lahat ng may sakit at may karamdaman. Panginoon, nakalista man dito sa aking list, at kahit wala, sino mang may sakit, Panginoong Diyos, na nagdanais gumaling, naway makaranas ng iyong kagalingang hatid ngayong gabi. At pagpalain mo po ang aming mga kahilingang itataas sa ilang saglit. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga tahanang kinalalagyan, at naway dalangin ko po, Panginoon, na minsan pa, kami po iyong aliwin, palakasin at pagpalain mo po ang pagbasa, aral, at awitin na nakalaan, at samahan mo po ako sa aking pong gagawing pagbabahagi, at i-bless mo rin ang aming workers formation mamaya with Brother Gerald Castor-Tort, Panginoon. And I pray and we pray naway maging maayos ang kanyang signal at makasama namin siya muli sa aming workers formation after this FB Live. Lord, we ask your divine protection and cover us all with your most precious blood. Send forth all your mighty angels to surround us, O God, and we ask the intercession of our beloved Mother Mary. In Jesus' name we pray, amen, amen, and amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, amen and amen. Hallelujah. Now open your Bible to Psalms chapter 16, verses 7 to 11. Psalms chapter 16, 7 to 11. And it says, I praise the Lord because he guides me, and in the night my conscience warns me. I am always aware of the Lord's presence. He is near, and nothing can shake me. And so I am thankful and glad, and I feel completely secure, because you protect me from the power of death. I have served you faithfully, and you will not abandon me to the world of the dead. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. Sa saling Tagalog po ay ating tutunghayan, mga kapatid, sa ating sariling wika. Awit, Kabanatang 16, talatang 7 hanggang 11. At ganito sinasabi, pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas sa buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Mga kapatid, ang salita po ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Salita mo'y panghahawakan ko, salita mo'y tunay at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo'y panghahawakan ko, salita mo'y tunay at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Amen. Glory to God. Welcome mga kapatid sa ating pong aral, asal at dasal, long distance aralin. Mga kapatid, welcome sa inyong lahat.
Dito po sa Israel, si Brother Rafi po ito, ang hindi pong kasama ngayong gabi, mga kapatid. At mamaya po mga kapatid, ay akin lang po aayusin sa mandali itong ating pong gagamiting awitin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, ang ating paksa ngayong gabi ay pinamagatan po nating Rejoicing in the Lord. Rejoicing in the Lord, mga kapatid. Ang magalak sa ating pong Panginoon. Rejoicing in the Lord, mga kapatid, ay it is a command. Yan po yung utos. We are commanded by God to rejoice in Him, mga kapatid. No? Magalak sa ating pong Panginoon. Kaya doon po sa ating pagbasa kanina, nadinig po nyo na ilang ulit na binabanggit yung katagang kagalakan, mga kapatid ko. Ano sabi po diyan? Sabi diyan, mga kapatid, kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. At sa talatang 11, ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So mga kapatid, binabanggit po ng paulit-ulit yung katagang ligaya, kagalakan, mga kapatid, no? Isa sa mga bunga ng Holy Spirit, mga kapatid, ay ang joy. The fruit of the Spirit is love, peace, joy, patience, etc., etc. Yan po ay siyam na bunga ng banal na Espiritu. At isa nga po dyan ay yung pong joy, mga kapatid. No? Sa Psalm chapter 16 verse 8, yung binasa ko kanina, ang sabi po dyan, I am always aware of the Lord's presence. He is near me and nothing can shake me. Sa verse 9, and so I am thankful and glad and feel completely secure. Mga kapatid ko, no? Sa other translation, therefore, my heart is glad and my soul rejoices, mga kapatid ko. So, mga kapatid, ang unang-unang propaganda ni Satanas against God ay nagsimula sa Garden of Eden. Mga kapatid, Satan's basic propaganda against God goes back to the beginning. Doon po sa Genesis 3, 1-5, binabanggit po doon, ang sabi ni Satanas kay Eva, did God really tell you not to eat from any of the trees in the garden? And the woman answered, We may eat of the fruit of the trees in the garden. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, You shall not eat it or even touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, You certainly will not die. No, God knows well that the moment you eat of it, your eyes will be opened and you will be like gods who knows what is good and what is bad. Mga kapatid, yan pong banat ni Satan na yan ay suggestion niya. Suggestion. He is suggesting to the woman that God wants them to be sad at ang may hangarin na sila ay lumigaya ay walang iba kundi siya. So pinapalabas po ni Satan doon sa babae kay Eva na ang Diyos ay killjoy God, na hindi siya nagnanais na mag-enjoy ang tao. At kung mayroon man nagnanais na lumigaya ang tao, walang iba kundi si Satan, mga kapatid. Yan po ang kanyang deception doon po sa Garden of Eden. Pero mga kapatid, maliwanag sa Biblia, bukod sa aking binasa kanina, from Psalms chapter 16, yung tungkol sa kagalakan, mga kapatid. Sinasabi rin po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, magalak kayong lagi. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, magalak kayong lagi. At sa Philippians chapter 4 verse 4, it says, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. At sa Matthew 5 verse 12, sabi ng Panginoon, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala, mga kapatid. Kaya nga po, Christians ought to be the most happy people. Kung meron man talagang dapat maging masayahing tao, dapat Kristiyano. Sapagkat nasa atin lahat
ang dahilan para tayo po ay magalak sapagkat meron tayong Diyos na makapangyarihan, mga kapatid, no? So, Philippians 4, magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayo, mga kapatid ko. Now, ito pa mga katanungan. Why does God command us to rejoice, mga kapatid? Why does God commanded us to rejoice? Bakit po tayo inuutusan ng Diyos na magalak, magsaya at magdiwang? Why? Anong rason? Bakit tayo po ay inuutusan o inaatasan ng Diyos na magalak, magsaya at magdiwang? Number one, because rejoicing tremendously testifies to God's goodness, faithfulness, and unfailing love on us, mga kapatid. Kapag tayo po'y nakikita ng madla na nagagalak, nagdiriwang, mga kapatid, nakahayag ang kabutihan ng Diyos, the goodness of God ay nakahayag. Nagpapatotoo yung ating kagalakang nakikita ng madla na ang Diyos ay mabuti sa atin, that God is good. At nakahayag din ng ating kagalakan ang katapatan ng ating Panginoon sa atin. At nakahayag din yung kanyang unfailing love on us, yung kanyang pag-ibig na walang maliw sa atin pong buhay. Mga kapatid, nung panahon noon, siguro mga 150 AD, kung daw nagkakamali, 150 AD, matagal na po ito, mga kapatid. 150 AD, merong isang santo na ang pangalan niya ay Polycarp, Saint Polycarp. At siya po ay hinuli ng mga Romans, mga kapatid ko, at siya po ay itinali upang sunugin. Pero bago siya sunugin, binigyan siya ng pagkakataon na laitin ang pangalan nating Panginoon. Laitin ng Diyos, lapastangan niya ng Diyos, itakwil ang Diyos. At kapag ginawa niya, mabubuhay po siya. Hindi po siya papatayin at hindi siya susunugin. Ito sagot ni Polycarp, mga kapatid ko. Kasi nakikita siya ng mga sundalong Romano na nagpapahirap sa kanya, na siya po sa kalagitnaan ng paghihirap ay nagpupuri pa sa Panginoon. Ang lumalabas sa kanyang bibig ay papuri sa Diyos na makapangyarihan. At hindi kalungkutan, hindi siya nagmumura, hindi siya nagagalit, wala siyang sinisisi, kundi nagpupuri. Sa kalagitnaan ng paghihirap, siya po'y nagpupuri sa Diyos. Baka sa mukha niya yung kagalakan. Katulad nung nangyari kay Esteban. Si Esteban, habang binabato ng taong bayan, mga kapatid, nakangiti lang at tumingala sa langit. Nakita niya yung langit bumukas. At nakita niya ang Panginoong Jesucristo ay nakatayo. Mula sa kanyang luklukan sa kanan ng Ama, tumayo si Jesus ay wari bagang nagbigay ng standing ovation o papuri kay Esteban. Nakita ni Esteban ang ating Panginoon na nakatayo. At ang sabi ni Esteban, huwag mo na pong panagutin sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Yung ginawa sa kanya, ang sabi ni Esteban sa Diyos, huwag mo na pong panagutin sa kanila ang ginawa nila sa akin. Amen? Habang pinupukol ng bato, naroon yung kagalakan, mga kapatid. Ganon din ang nangyayari kay Polycarp. Sa gitna ng mga hirap na dinadanas niya, ang lumalabas sa kanyang bibigay, papuri at baka sa kanyang mukha ang kagalakan. Kaya sabi ng mga papatay sa kanya, itakwil mo si Kristo at mabubuhay ka. Pag hindi mo tinakwil, susunugin ka namin ng buhay. Ito sagot ni Saint Polycarp. Sabi niya, sa loob ng 86 na taon na ako'y naglilingkod sa Kanya, wala siyang ginawa sa aking masama, kundi pawang kabutihan. Paano kong lalaitin ang pangalan ng aking Panginoon? At patuloy siyang nagpuri. At pagkatapos, sinunog po siya. At matapos po siyang sunugin, nung makita nila yung kanyang katawan, hindi na consume, siya po'y sinibat. Inistab, pinagtataga, at sinibat si Saint Polycarp. Matapos sunugin na hindi na consume yung kanyang body, siya po ay pinagtataga, mga kapatid ko, at sinibat. Yan po si Saint Polycarp, mga kapatid. Nakita po nyo, ha? Yung kanyang rejoicing ay nagpapatotoo sa mga tao nandoon na nagpapahirap sa kanya na ang Diyos niya ay Diyos na tapat. Kung kaya't hindi yan na kaya nang itakwil at laitin ang kanyang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ating pong kagalakan, no?
Yan po yung nagpapatotoo kahit di kayo nagkasalita. Kahit wala po tayo sa gitna ng pulpito sa harapan ng maraming tao. Ngunit kapag nakikita nila na sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga pasakit, ay may ngiti sa ating mga labi. Nagagawa pa rin natin magalak at magsaya. Yun po yung nagpapatotoo na yung Diyos mo at Diyos ko ay good. He is a good God, a faithful God, and a loving God, mga kapatid. Samantalang kung tayo po'y nakasimangot, nakasimangot, malungkot, lulugo-lugo, anong uri ng Diyos ang ating pinoproject na meron tayo? Isang Diyos na pabaya. Isang Diyos na hindi nagmamahal, na walang malasakit sa atin. Ngunit kapag nakikita ng mga tao na sa gitna ng mga pasakit, sa gitna ng mga problema at mga tiisin, meron pa rin tayong ngiti sa ating labi. Mga kapatid, doon tayo po'y nagpapatotoo na ang Diyos natin ay a good God, a faithful God, and a loving God, mga kapatid. Halimbawa, kung makita niyo yung asawa ko, Sister Georgie, mga kapatid ko, na lost siyang, malungkot. Anong pinoproject niya na mister niya? Na yung mister niya na si Brother Rapi, pabaya. No? Pabaya at hindi siya minamahal at hindi siya binibigyan ng atensyon. Pero kapag makita niyo yung asawa ko halimbawa na blooming, maayos, yun na nagpapahiwatig na yung asawa ni Sister Georgie hindi siya pinababayaan, hindi siya pinoproblema, hindi siya binibigyan ng mga pasakit at problema, inaalagaan siya. Ganon din sa Panginoon. Kapag nakikita ng tao, mga kapatid, na tayo po may kagalakan, na hindi po tayo nagmumukmok na parang napakabigat ng buhay, nakahayag sa kanila na ang ating Diyos, mga kapatid ko, ay Diyos na mapagmahal, Diyos na tapat, at Diyos na mabuti. Mabuti ang ating Panginoon. Amen? So yun ang dahilan, mga kapatid. Rejoicing testifies to God's goodness, faithfulness, and unfailing love on us, mga kapatid ko. Kaya dyan hinangaan ng pagan Rome ang mga Kristiyano nung panahon noon dyan sa Rome. Pinapatay na, sinusunog na, pinapakain na sa leon. Nandun pa yung kanilang kagalakan, nakangiti pa, nagpupuri sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid ko. At inihahayag ng ating kagalakan na ang Diyos ay Diyos na hindi pabaya. Na siya yung ating Diyos na ating good provider, mga kapatid ko. So, rejoice. Magalak po tayo, mga kapatid. Sabi nga a gloomy Christian is a contradiction in term. A gloomy Christian is a contradiction in term. Kristiyano pagkatapos malungkutin. Hindi po yata nag-jibe. Pag sinabing Christian, dapat, mga kapatid ko, kitang-kita sa atin yung the joy of the Lord. That's why the Bible says, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Philippians 4, verse 4. Ang ating rejoicing ay in the Lord. Rejoice in the Lord. Magalak tayo sa Diyos. No? Sa gitna ng ating problema, dahil meron tayong Diyos, na makapangyarihang Diyos, mapagmahal na Diyos, tapat na Diyos, meron tayong dahilan para magsaya, magalak at magbunyi, mga kapatid. Number 2, rejoicing gives strength. Ayun. Rejoicing gives strength. Ang kagalakan nagbibigay ng sigla at ng lakas. Kaya nga, napakahalaga sa mga games ng mga cheering squad o cheerers. Napakahalaga. Sapagkat pag chini-cheer mo yung mga player, boxer man o player, pag chini-cheer mo, ginaganaan sila, nagkakaroon sila ng lakas. Siguro naikwento ko na sa inyo to, mga kapatid, no? Pero allow me to ikwento ko ulit, baka mayroon pa di nakakapakinig, no? Meron pong mga palaka, mga kapatid, doon sa labi ng balon. Nagsisigawan. Sinong kanilang sinisigawan? Yung dalawang palaka na nahulog doon sa balon. Nasisinghap-singhap, kalaban po nila yun eh. Yung dalawang palaka na nahulog, kalaban ng mga salbahing palaka na nakaapak doon sa labi ng balon. At ang sigawan nila, wala, kahit anong gawin nyo, hindi na kayo makakaahon dyan, mamamatay na kayo dyan. Ginagano na sinisigawan po nila, mga kapatid ko. Kahit ano pang gawin nyo, hindi na kayo makakaahon dyan, mamamatay na kayo dyan. Tawanan sila.
Sigawan, no? Mga ilang sandali lang, mga kapatid, yung isang palaka lumutang, patay. Naku, lalo nagsigawan yung mga salbahing palaka. Oh, isa ka pa, ikaw ang nakasunod, ikaw ang nakasunod. Ha? Wala, kahit anong gawin mo dyan, di ka na makakaahon dyan, mamamatay ka na rin. Mga kapatid, no? Alam niyo ginawa ng palakang yon, yung natitira? Ibinuhos ang kanyang nalalabing lakas. Isinikad ang kanyang dalawang paa. Yung katakataka, nakaahon sa balon. Nagtaka ang mga salbahing palaka. Anong meron sa palakang yon? Bakit nagawa niya makaahon at nakaligtas siya? Yung palang palakang yon, mga kapatid, bingi. Hindi niya napapakinggan yung mga sigawan ng mga salbahing palaka. Ang akala niya, yung sigawan nila, dahil bingi siya, ang akala niya, cheers. Parang chini-cheer siya, sinasabing, kaya mo yan, you can do it, come on, come on, come on. Come on, you can do it. Ayan. Akala niya yung sigawan ng mga yon, chini-cheer siya, kaya lumakas ang kanyang loob. Yung pala, bingi, mga kapatid. Abuti bingi, sapagkat hindi niya nadinig yung mga discouraging words, mga kapatid, na nakapanghihina ng loob. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, mga kapatid, ang kagalakan, nakapagbibigay ng lakas. At sino yung unang-unang nag-cheer sa atin? Ang Panginoon. Anak, kaya mo yan. Nilikha kitang katulad ko. I created you in my image and likeness. Kaya meron kang semblance, ha? Meron kang dugo. Ang kumbaga, may semblance ka ng pagka-Diyos. Anak kita. Ha? At ako ang tatay mo at anak kita. Chinicheer tayo ng Panginoon. You can do it, anak. Kaya mo yan. Kaya't ang rejoicing, mga kapatid ko, ay nakapagbibigay sigla, nakapagbibigay ng kalakasan, mga kapatid. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, Nehemiah from the Old Testament, Nehemiah chapter 8 verse 10, do not be saddened this day, for rejoicing in the Lord must be your strength. Ayan. Mga kapatid, painom muna po, mga kapatid, with your pahintulot. Yan. Thank you po. Hallelujah. So mga kapatid, sabi diyan, rejoicing in the Lord must be your strength. Ang magalak sa Panginoon, ang inyong kalakasan. Mga kapatid ko. So yun ang reason ng ating pong rejoicing, meron tayong Diyos. At doon ka ngayon huhugot ng lakas, mga kapatid. Doon mawawala ang yung mga takot at nerbiyos. Kapatid, sa Panginoong Hesus, pag inisip mo na siya, nakasama ko ang Diyos, hindi ako matitinag. Kasama ko ang Diyos, He is near me. Malalagpasan ko rin to. Masusobre ng lahat ng ito. Papasaan ba? Makakaraos din ako. Kasama ko ang Diyos. Siya nagbibigay sa akin ng lakas, mga kapatid. Yan ang magsusustain sa atin, mga kapatid. Sa gitna ng ating panghihina, takot, pangamba, yan ang magbibigay sa atin ng tatag at lakas. Kung kaya't hindi po tayo matitinag. Lagi lang po natin po, mga kapatid ko, isipin lagi, katulad ng inalin nyo kanina sa ating pagbasa, yung presensya ng ating Panginoon, andyan dyan eh. Kaya lang nakakalimutan natin lagi na ang Diyos ay nandiriyan. Minsan nga, mas naaaliw pa tayo pag andyan yung ating mga kaibigan. Salamat, dumating ka. Salamat, naalala mo ko. Parang nabubuhayan ka ng loob sa presence at pagpaparamdam ng iyong kaibigan kaysa sa reality na ang Diyos ay kasama natin. Yun. One time, binanggit ko nga po, sabi ko, madalas natin gamitin ang pangalan ng Panginoon. Lagi natin ginagamit, in Jesus' name. I rebuke it in Jesus' name. I claim it in Jesus' name. Yung pangalan niya, pero yung reality ng kanyang presensya, yun po yung hindi natin gaanong nabibigyan ng importansya. Kaya pabago-bago yung ating feeling. Lumakas ang loob, hihina na naman. Nagpa-fluctuate. Hindi consistent yung ating pong emosyon, mga kapatid. Sapagkat nakakalimot tayo na ang Diyos ay nandiyan. Doon tayo kukuha ng lakas sapagkat yun po ang reality, yun ang katotohanan, yun ang truth. He is Emmanuel, which means God is with us. I will be with you until the end of the age, siya mismo nagsabi. Amen? Pero yung reality ngayon, yun ang ating madalas na nakakaligtaan. Sabi ko nga, mas sensitive pa tayo at naniniwala sa presence ng multo kaysa sa presence ng Diyos, ang Holy Spirit. Yun pong katotohanan yan, mga kapatid. Yan dapat ang ating pong i-master.
I-master, ibig sabihin, lumalim yung ating pong awareness doon sa presensya ng ating pong Panginoon. Na kahit saan ka magpunta, andyan ang Diyos. At doon ka ngayon, kukuha ng lakas. Doon ka magpa-plug, mga kapatid. Amen? Doon ka kukuha ng lakas. At yun po hindi bunga ng isip nyo na para bagang positive thinking mo lang na andito ang Diyos, andito ang hindi. Yun ay reality. Kapatid, no? Reality. Kaya be aware of God's presence, mga kapatid. Andyan siya. At dahil andyan siya, kailangan makipag-fellowship tayo sa Kanya. Alam nga naman parang may tao dyan, daan-daanan lang natin. Mga kapatid ko, kung naniniwala tayo nandiyan ng Diyos, have fellowship with Him. Kausapin natin siya, at sa gitna ng katahimikan, mag-fellowship tayo sa Kanya. Hindi naman kinakailangan na lagi tayong nagkasalita. Sa prayer talaga, mga kapatid, just pay attention. Sabi nga ng isang tao, hindi ko alam exactly what is prayer, but I know how to pay attention. And that is prayer, paying attention. Yung attention natin nasa Diyos. Na di mo man nakikita, but through the eyes of faith, naniniwala ka, nandito siya, kasama natin, sa kwarto natin, sa silid natin, kung saan ka man naroon. At dahil alam mong nandiyan siya, bibigyan mo siya ng time. Have time to be with Him in silence. Have fellowship with the Lord, yung communion, mga kapatid. Alam na kapag talaga nakapagbibigay talaga ng lakas. Lalo na yung mga katulad nating mga pagod na pagod kayo, manahimik lang kayo sa mandali, and then experience and feel the presence of God sa inyong tabi, sa inyong harapan. Mamayang konti, recharge ka na. At kung kayo po'y nagkakaroon ng pagkakataon makadalaw sa simbahan, doon sa Blessed Sacrament, manahimik tayo sa harapan nun. Ilang saglit, aalis ka sa Blessed Sacrament, baon mong panibagong lakas at sigla. Amen, mga kapatid ko. Amen. So, kaya sabi dito, mga kapatid, dito po sa Salmo binasa ko, sabi dito, Salmo chapter 16, verse 8, nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Nababatid niya, ito, verse 7, pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. The thought about God, ang laman ng diwa niya. Ang lagi niyang iniisip ang Diyos. Hating gabi na yun, Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Kabuntot lagi ng kanyang diwa't isipan ng Diyos. Hindi nawawaglit sa isipan niya yung Diyos. Nasa isip niya lagi kahit gabi na. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras sa piling niya kailan may hindi ako matitinag, you see. Doon tayo kukuha ng lakas at tatag, kapatid. Hindi kung kani-kanino. Hindi sa kung ano-ano. At hindi kung saan-saan. Mga kapatid, kundi sa Diyos lamang. Sa Diyos tayo kukuha ng lakas upang ikaw at ako ay hindi matinag, mga kapatid. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Amen? Mga kapatid ko. So yun po yung ating dapat na pakinabangan. That reality, that God is there, available, 24 hours a day, round the clock, available. Every second, every minute, every millisecond, every second, every minute, every hour, every day, every month, every year. Ang Diyos ay laging available, mga kapatid ko. Have fellowship with Him. Bigyan natin siya ng pansin. At diyan tayo kukuha ng kalakasan upang hindi ka matinag, mga kapatid. At lahat ng mga aberya, lahat ng problema, lahat ng gusot, basta hindi mo ginawa, ating malalagpasan, mga kapatid, sa Panginoong Kristo. Yung mga may karamdaman, huwag kayong matatakot, mga kapatid. Ang kamatayan, talagang nakatakda tayo dyan. Kung talagang oras na ba natin, sabi ni Brother Mike lagi, kung talagang oras na natin. Pero hanggat hindi pa, keep on living, mga kapatid ko. At nawag tayo mag-iisip, magpakamatay kapag mabigat ng problema.
Sabagat sabi nga kung sa tingin ng Diyos wala ka ng mission sa mundong ito, hindi mo na kinakailangan wakasan ang buhay mo. Ang Diyos na ang kukuha sa iyo o sa atin. Pero dahil andyan pa tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, keep on living, mga kapatid ko, and be always aware of God's presence. Again, rejoicing gives strength. Ang kagalakan ay nakapagbibigay ng kalakasan. Nakita niyo yung mga taong malulungkutin? Mga kapatid, parang paralyzed. Walang ganang kumili, walang ganang magtrabaho, walang ganang mag-isip. Wala na. Unti-unti na silang igugupo nung kanilang kalungkutan hanggang sa unti-unti na silang ma-depress, hanggang yan na po. Bibigay na ang buhay nila. Pero kapag tayo po'y masayahin at lagi nagagalak, mga kapatid ko, punong-puno tayo na sigla at tiyak na tiyak ang Holy Spirit gagabayan tayo, mga kapatid ko. Sabi sa Biblia, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, ngunit ang pagkamalungkutin ay nakamamatay. At pangatlo, mga kapatid, rejoicing protects us from temptation. Ayun. Rejoicing protects us from temptation. Ayan. Sino po ba madalas na natutukso at nabubulid sa pagkakasala? Di mga malulungkot na tao. Dahil sa kanilang kalungkutan, mga kapatid, pati yung isang linggong pag-ibig sinusunggaban. Pati mga bawal na pag-ibig, sinusunggaban. Dahil nga nalulungkot. Pag ikaw ay malulungkutin, mga kapatid ko, madali tayong tuksohin ng demonyo. Hallelujah. Hindi ko sinasabing, mga kapatid, na bilang tao, hindi tayo nakakadama ng kalungkutan. Ang ibig ko sabihin, huwag nating hayaan na mamugad yung kalungkutan sa ating isipan. Dahil may Diyos nga na nagnanais na makaakon tayo sa kalungkutan niya sapagkat walang ibubuting mabuti ang lagi ka na lang nabubuhay sa kalungkutan. Okay lang at natural na maramdaman mo yung kalungkutan sa mga di magandang pangyayari, mga kapatid ko. Pero yung lagi ka na lang nalulungkot, hindi na ho tama yun. Parang wala na tayong Diyos. Amen. Ang liwanag sa Biblia. Rejoice in the Lord always. Kahit wala kang pera, marami tayong problema, magala ka. Hindi dahil sa wala kang pera. Hindi dahil sa may problema ka. Dahil mga kapatid, hindi yun ang ating rason ng kagalakan. Ang ating kinagagalak ay sa gitna ng problema, meron tayong Diyos na tutulong sa atin, Diyos na mag-aahon sa atin, Diyos na magliligtas sa atin sa abang kalagayan. Yun ang dahilan ng ating pong kagalakan. Andiyan ang Panginoon, tutulungan niya ako. Amen? Tanyo mga Israelita, mga kapatid ko, ang katapatan ng Diyos sa kanila, kahit hindi nila tinatanggap si Kristo, ang katapatan ng Diyos sa kanila, hindi po nawawaglit. At sila talaga naman, although hindi nila kinikilala si Kristo, pero kinikilala po nila ang God, si Yahweh El Shaddai. Ang iisang Diyos, kinikilala po nila. Si Yahweh, mga kapatid. Kaya nakita nyo, sa gitna ng mga bakbakan, yung kanilang lubusang tiwala na nandito si Yahweh kasama namin, yun ang kanilang tanggulan. Yun ang nagbibigay sa kanilang lakas at sigla, kaya nananalo sila sa mga labanan. Amen? Kasi yung kanilang awareness na ang Diyos ay kasama natin. At yun ang doon sila kumukuha ng kagalakan na nagpapasigla sa kanila. Yung kanilang awareness na si Yahweh ay nasa atin. Kakampi natin ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa atin. Magagawa ating magupo ang ating kalaban kahit napakarami. Sapagkat ang kanilang kalakasan ang gagaling kay Yahweh. Doon sa kanilang paniniwala, sa katotohanan ang Diyos ay sumasa kanila. Mga kapatid ko. Amen? So rejoicing protects us from temptation, mga kapatid ko. Kung meron kayong problema sa inyong asawa, mga kapatid, huwag yung ikwento kung kani-kanino. Isumbong mo sa Diyos. Sa Diyos mo dalhin. Sa Diyos ka umiyak sa harapan niya. Naintindihan ng Panginoong Diyos yun. Pero matapos kang magsumbong, matapos kang umiyak at magdasal sa harapan ng Panginoon, matapos kang lumuha sa iyong anak, matapos kang umiyak para sa iyong asawa, manalig ka na. Nasa kamay niya ng Panginoong Diyos yun, manalig ka na. And then, iayos mo ng sarili mo. Huwag kang haharap sa mga tao na mukha kang pindangga at losang na losyang. Dahil para nalabas yan, anong klaseng Diyos meron ka? Akala ko ba nag-El Shaddai ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang Kwaresma lagi. Ayan. Hindi ka na makapag-ayos ng sarili mo.
Amen? Matapos mong iiyak sa Diyos, ang lahat ng yan, binigay mo na sa kamay niya, manalig na tayo sa Kanya. At magala ka in advance sapagkat tsak yun, dumarating na ang katugunan sa ating pong kahilingan, mga kapatid ko. So, mga kapatid, ang mga taong malungkutin, madaling tuksuhin ng dyablo. Amen. Madaling tuksuhin. Hallelujah. Glory to God. Ang sinasabi sa ating pagbasa, rejoice in the Lord. So, ang source of true joy, mga kapatid, ang tunay na kagalakan, hindi niya makikita sa partner niya sa buhay. Hindi sa mga partner, asawa o boyfriend, mga kapatid. Dahil yung mga kagandahan nila, napapawi po yan at namamatay pa. Mabait nga, mapagmahal nga, ay kaya lang namamatay, namawala, mga kapatid ko. Amen? Pag inilagay mo yung kagalakan mo dyan, baka maloka tayo. Pag di mo matanggap, baka pati Diyos, magalit tayo sa Diyos. Lord, bakit siya pa? Yun. Amen? Ang tunay na kagalakan ay nasa Diyos. The source of true joy ay walang iba kundi ang Panginoon. Rejoice in the Lord. Magalak tayo sa ating pong Panginoon, mga kapatid ko. Sabi dito, Psalms chapter 16, verse 11, you will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. You see, mga kapatid, sa Diyos mo ilagak ang iyo pong kagalakan sa buhay, mga kapatid ko. Amen? So the fullness of joy is found in the presence of God. Nasa presensya ng ating pong Panginoon. Mahirap ilagay ang kagalakan sa tao. Kasi nga yun na sinasabi ko po, ang tao nagtataksil, nakakalimot, nagbabago, nawawala, napaparab, namamatay. Ang hirap Sa Diyos mo ilagay ang iyong kagalakan, mga kapatid ko. Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago, hindi lumilimot, hindi nagtataksil, hindi nawawala, sapagkat ang Diyos ay walang hanggan, mga kapatid. At ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niya tayong iahon sa lahat ng ating mga problema sa buhay, mga kapatid. So Christ is the source of joy and of all happiness. And this joy does not depend upon outward circumstances. Ibig sabihin, nakagalakan ng gagaling sa Diyos. Hindi po ito nakabase sa mga pangyayari sa buhay. Na kapag meron ka, sagana ka, masaya ka. Pag wala ka, walang-wala ka, malungkot ka. Amen? Pag may problema, malungkot tayo. Pag walang problema, masaya. Pag walang aberya, okay. Pag may aberya nangyayari, may problema, malungkot. Nakabase yung ating pong kagalakan sa circumstance sa buhay. Ito po hindi. Ang kagalakan ng gagaling sa Diyos, kahit sa gitna ng problema, sa gitna ng pasakit, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng mga tiisin, nakukuha niyang magalak sapagkat ang kagalakan niya po ay galing sa Diyos, mga kapatid. At dahil ang Diyos ang dahilan ng kanyang kagalakan, doon siya kukuha ngayon ng lakas at ang Diyos mismo ang tutulong sa kanya upang yung kanyang problema tiisin at mga kahirapang pinagdaraanan ay mabigyan ng katugunan, mga kapatid ko. Amen? Glory to God. Now, mga kapatid, kagalakan. Ano ang hindrance sa kagalakan? Ano ang great hindrance sa kagalakan? Walang iba kundi kasalanan. Ang kasalanan ang pinakamalakas makapagbigay ng kalungkutan. Hindi yung namatayan ka, hindi yung nawalan ka, hindi yung ikaw ay nawalan, yung pangwalang-wala kang pera, mga kapatid. O may mabigat kang problema. O nakapagbibigay po ng kalungkutan yun. Pero hindi pa po yun ang pinakamalakas makapagbigay ng kalungkutan. Ang pinakamalakas makapagbigay ng kalungkutan, mga kapatid, na siyang humahadlang sa kagalakan ay ang kasalanan, mga kapatid. Kasalanan. Mga kapatid, tingnan po natin ang nangyari kay David. Anong kasalanan po ni David? Si David, a man after God's own heart. Siya ang lalaking malapit sa puso ng Diyos. Bata pa siya, sinasamahan na siya ng Diyos sa kanyang mga katagumpayan. Nagawa niyang patayin ang higanteng Goliath
Mga kapatid, dahil ang Diyos ang kanya pong kasama. Ngunit si David, na naging hari, na binigyan ng Diyos ng katakot-takot at tagumpay, at talagang kalugod-lugod sa Diyos, malapit sa puso ng Panginoon, nagkasala. At ang kanyang kasalanan, dalawa: adultery at murder. Inagaw niya si Bathsheba kay Uriah. Yun ang asawa ni Bathsheba, si Uriah. At para masolo niya si Bathsheba, mga kapatid, ipinapatay ni David si Uriah. Biruin nyo, nagawa yun ng isang taong kinalulugdan ng Diyos. Kaya ito ngayon ang kapalit ng kasalanan po ni David, matinding kalungkutan at kahapisan sa buhay. Hindi ho kailanman liligaya ang isang taong nabubuhay sa pagkakasala. Kung makita po nating tila masaya at may ngiti sa labi, yung kagalakang yun at kasiyahang yun ay isang maliwanag na pagpapanggap lamang, mga kapatid ko. Hindi liligaya kailanman, mga kapatid ko. Dinanas ko na po yan. Matapos magpasasa sa laman, ando ng kalungkutan. Kasi nga bawal eh. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid ko. Matapos kong magawa yung pagkakasala, andun yung guilty feeling. Hindi ka happy, mga kapatid ko. At yan ang nangyari kay David. Tingnan po natin. Ito sabi ni David, Salmo, mga kapatid, awit, kabanatang 51. Ito sabi ni David. Basahin ko muna sa verse 1. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. O verse 7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Tama nyo, mga kapatid? Nawala yung kanyang kagalakan dahil sa kanyang kasalanan. Kaya ang hindrance, the great hindrance o balakid sa kagalakan ay walang iba kundi ang kasalanan. Hindi tayo magiging maligayang tunay kung meron tayong mga kasalanan, mga kapatid, na tinatago at nililihim. Kinakailangan ito'y ating ihingi ng tawad katulad ng ginawa ni David, mga kapatid. Siya po'y nakapag one-on-one sa Diyos at inamin niya ang kanyang mga pagkakasala, ang kanyang pagsalangsang, at siya'y nagpakababat, humingi ng tawad at humiling na ibalik ang galak sa akin, ang wika ni David, mga kapatid ko. Amen? So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, yun ang dapat gawin para manumbalik ang ating pong galak at saya. Pero, ito po, huwag niyong kakalimutan. Dapat, hindi tayo magsisisi at magbabalik loob dahil para gamutin lang yung kalungkutan natin. Dapat po ganito, na kaya ako nagsisisi, kaya ako nagbabalik loob sa Diyos, kaya ako humihingi ng tawad, kaya ako nagkukumpisal sapagkat alam ko, sa kasalanang nagawa ko, nasaktan ko ng lubha ang puso ng Diyos na nagmamahal sa akin ng lubos. I have offended God. Yun dapat. Kaya ako nalulungkot, hindi dahil sa nabuko ko o nabisto ako. Nalulungkot ako dahil sa kasalanang nagawa ko, nasaktan ko ng lubha ang puso ng Diyos na nagmamahal sa akin ng lubos. Kaya ako, Lord, nandito. Ayoko nang saktan ka. Ayoko nang dagdagan pa yung mga sugat na tinanggap mo sa iyong katawan. Nang dahil sa aking pagkakasala, yun dapat ang maging dahilan ng ating pagsisisi. Hindi dahil sa malungkot tayo. At gagamitin lang natin yung kumpisalan at pagbabalik loob sa Diyos parang gamot lamang para bumalik yung ating ligaya. No. Kaya tayo magsisisi, magbabalik loob sapagkat, kaya tayo nalulungkot sapagkat alam natin sa ating nagawang kasalanan, we have hurt God or we have offended yung ating Diyos na makapangyarihan. So mga kapatid,
The Bible says, rejoice in the Lord always, always, at all times, all day, every day, constantly, not occasionally. Every second, every minute, every hour, every day, every year, every month. Rejoice in the Lord. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, rejoice in the Lord. Rejoice in His salvation. Yung kaligtasang ibinigay niya para sa iyo. Rejoice in His mercy. Magalak ka sa kanyang pagiging maawain sa iyo at sa akin. Rejoice in His forgiveness, yung pagkapatawad ng Panginoon. Siya ang Diyos na mapagpatawad. Ikagalak natin yon. Salamat, Lord, pinatawad mo ko sa dami kong pagkakasala. Rejoice in the hope of eternal life. And rejoice sa Kanya pong guidance and provision. Magalak tayo sa atin pong Panginoon. Amen? Magalak tayo sa Kanyang presensya. Now, mga kapatid ko, Jesus is the source of joy. Si Jesus ang source of our joy. Now, our joy is a barometer of our closeness to Him. Ayun. Ulitin ko si Jesus ang pinanggagalingan ng ating kagalakan. Amen? At ang ating kagalakan ang sukatan o barometer of our closeness to God, to Him. Kaya kung hindi tayo maligaya, mga kapatid, ibig sabihin nun, hindi tayo close ang ating relationship sa Kanya. Medyo malayo ang ating damdamin sa Panginoon. Dahil yun na nga po ang kagalakan natin, mga kapatid, ang ngayong sukatan ng ating closeness sa Kanya. Kasi kung talagang malapit ka sa Panginoon, kung talagang malapit ang ating relasyon sa Panginoon, bakit lonely ka? Bakit lagi na lang parang ang ating muka, long faces, isang bago lang muka, laging galit, laging malungkot? Amen? Ang talagang malapit ang relasyon sa Panginoon, kita mo sa mukha niya at aura niya ang kagalakan. Because Jesus is the source of our joy. Kaya mga kapatid, our silence in song, pag halimbawa sumasamba, tatahitahimik lang tayo, hindi tayo makakanta, hindi tayo makapagbigay ng pagpuri sa Panginoon, our silence in song indicate the poverty of our prayers. If we do not leap with joy, it is because we do not often bend our knees in prayer. If we are empty inside, it is because we have not allowed Jesus to fill us with love, peace, and joy of His Spirit. Ang tao talagang close kay Lord at may kagalakan, makikita mo buhay na buhay, mga kapatid ko. Laging in the mood. Amen? Kahit may problema, in the mood, makasigla sapagkat ang dahilan ng kanyang kagalakan ay ang Diyos, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, ituloy natin ang atin pong kagalakan, mga kapatid. At sa oras na ito, aawit tayo muli sa ating pong Panginoon ng may kagalakan naman. Hallelujah! Glory to God! Tumayo po tayo at magsayaw muli sa harapan ng ating Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Magalak tayo sa ating Panginoon. Yo! Glory! Hallelujah! Praise God! Ang puso ko'y sumasaya sa tuwing pinupuri kita, Panginoon. Jesus, ang buhay ko'y sumisigla sa tuwing kita'y pinaawitan. Ang buha ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang aking Diyos, Panginoong Yesus. Again! Ang puso ko'y sumasaya sa pinupuri kita, Panginoon. Jesus, ang buhay ko'y sumisigla sa tuwing kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Kung ikaw ay may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Ang natapang
Glory! Magsaya! Di ba ko ito? Pumili ng Diyos. Panginoon, Jesus, ang buhay ko'y sumisigla kapag kita'y inaawitan. Lema ko'y nawawala kapag ito'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. May problema, hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. May problema, huwag kang malungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Sa kanyang pangako, tayo'y makakaasa. Ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Ang lingkod niyang tapat. Woo! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Kagalakan, mga kapatid ko. Hallelujah! God is here. God is there. Mga kapatid ko, siya ang dahilan ng ating pong kagalakan. Mga kapatid, yun po'y reality at katotohanan. Sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, let us allow the Lord, the Spirit of God, na kumilos ng may kalakasan sa ating, sa ating kinilalagyan ngayon, mga kapatid ko. Sa lahat ng mga may karamdaman, may sakit, mga kapatid, let us allow the Lord to manifest His holy presence, His active manifested presence in our midst right now. And let us allow the Lord to touch us, to heal us sa lahat ng ating mga karamdaman. Pero dapat meron kayong hangaring gumaling. Sa lahat ng may hangaring gumaling, at sa lahat ng naniniwalang nandyan ang Diyos sa inyo pong kinalalagyang lugar, mga kapatid, ang natin ng kagalingan. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, basahin ko lang po yung ilang mga pangalan ng mga kapatid natin na nais silang ipanalangin, mga kapatid, no? Kagalingan, mga kapatid, para sa ating pong si Brother Gillian Javier sa kanyang kalakasan, patuloy na paglakas, at ganoon din kay Brother Blas Romanillos, kay Brother Chris Sheehan, at ganoon din kay Sister Isabelita Sheehan, Nati Banagao, Johnny Steven Almonte, Arnold Mandia, Gael Carmania Mandia, Beselisa Vergara Santos, Dennis Baluyot, na pagpalain ng Panginoon, abutin ng Diyos, si Rowena at ang kanilang anak, at ganoon din si Judy Eusebio and her children, at ganoon din si Jennifer Abrazaldo at ang kanyang mga mahal sa buhay, Mary Ann and I Corpus, Benedicta Villanueva, Brother Sunny Palsiso sa kanyang papeles, nilalakad, Brother Joe Bonales at bagong trabaho niya, Brother Julie bagong trabaho, at ganoon din ang operation ni Sister Sally Polo, at ganoon din kay Sister Cecil Baltasar na gumaling sa kanyang karamdaman, at ganoon din si Janet Tacuel, at si June and Emmy Bergasio Gayol at ang kanilang anak nasa ibang bansa. At ganoon din si Len Dorado and family, Julie Santiago and family, Brother Kim, Kier, Kent, Noel, Mirna Villanueva, at ganoon din aking mga kasama sila Sister Maria Rantom, si Early Abilera, si Sister Melba Tridente at Sister Neri Perez. At ang mga kasama kong preacher, si Brother Bong Mandia, George Torquator, Joe Bonales, Brother Julie Tacuel, Sani Palsiso, at ako.
At ganoon din si Nanay Norma Cantos, Bel Marcos, at ganoon din si Karen Klein at yan sa Castor, Luis Castor, Jerome Navarro, Estrita Imos, Roy Pagtilian, Bernardo Tridente, Candelaria Tridente, Lorgin Saladio, and Yolanda Bonales and children. At ganoon din sila Beethoven Borlonga ng preacher dyan sa Hong Kong, sa mga siya ng ating Panginoon, Brother Bobby, Cindy Bernardo Sentes Velarde, JR, at si Sister Glo na kanyang may bahay, at si Brother Jeff Mariano and family, Sampaguita Aranton, Eduardo, at ganoon din si Laura Villar, at si Baby Jose Miguel Alcesto, Brother Kim and Sister Yam Alcesto, Moises Macadamia, Amador Coronado and Baby Francis Gabriel Coronado, Franklin Armador, Mira Francisco, Chris Coronado, Frederick Alan, Fiona Amanda Otep Del Mundo, Eldison Delgado, at ang anak ni Brother Kokoy and Sister Nida na si Rona, at saka si Darwin, bigyan ng Diyos ng supling. At ganoon din, sinasama sa panalangin ang ating pong mga kapatid. Si Rapi de Jesus na gumaling na siya sa kanyang depression, at ganoon din pagpalain ni Lord si Brother Fernan and Carol Pangilinan, Vet Belardo, Ian Pasking at si Sister Debbie Sigismundo, mag-normalize ang kanyang sugar at pagpalain ng kanyang manugang at ang kanyang anak. Kati Mina, Annabel Arcilia at saka si Paul at Momoy na kanyang mga anak. At ganoon din si Sister Seni Santos, ang kanyang mga anak, Elaine Santos, Kenneth Santos, Alan Santos, Ana Santos, Lalaine Santos, Paul Vincent Santos, Vanessa Santos. At ganoon din ang operation sa breast ni Analisa Makatangay at ang panganak ni Christine Alcantara Eclipse. At ganoon din si yung lupang binebenta ni Michael and Christine Gerang, yan po Santo Tomas, naway mabili na, sa halagang naisilang ito ay mabili. At kasamang tinatas namin si Teresita Benipayo na nagkaroon ng bleeding sa kanya pong ulo, at nagkaroon siya ng mga tinatawag dislocation ng kanyang mga buto. At ganoon din tinataas sa Lord ang ating kapatid si Ronald Pagalman at ang kanyang sister wife at ang kanilang anak na si Ina Marie Saginsin. At pagpalain silang lahat ng Panginoon, si Sister Naida Pastor, Edith Libut, Milet and Angus Wicks, Linda Chang, Nanay Linda Chang, Chris Cora Villamim, si Heidi Pastor Birria Crucis, Rogen Hirico Hermoso, makatagpo na ng partner sa buhay, Carmelita Rico Hermoso, Sister Mendy and Psalm Angel, Alfonso Suasi, Marites Garduque, Divine Galia, Danny Ibitner, Sally O'Malley, Mercedes Blanche, Nanay Mercedes Blanche na sumakabilang buhay na, naway maging mapayapa ng kanyang kaluluwa sa piling ng ating pong Panginoon. Mary Jessie Josiel Soria, Teresita, Teopista Mole, stage 3 cancer ng colon, Mayflower Estopa, at si Kathleen na anak ni Sister Magdalena. At ganoon din si Mergy Lawrence Cruz Gise na nasa ICU. At ganoon din si Gael Ann Mamolo, Arnel and Jocelyn. At ganoon din sila Brother Arnel, Jocelyn and Arlene Sarasal. Silang magpapamilya at sila grandma dyan sa kanila. Nakikita ko lagi sa URC, nanonood sila, grandma. At ganoon din si Brother Ruben De Leon and family, si Ronnie Aranton, si Aida Ocampo na ma-recover, at si Telma Catena. At ganoon din yung mga kapatid natin dyan sila Irene Lianto, sila dyan po sa Canada, at marami pang iba. Sa susunod, batiin ko po kayo lahat, mga kapatid. At ngayon, tayo po dudulog na sa Panginoon, at siyempre ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Velarde and family, Brother Ray Vargas, Brother Jota Nyahura, all elders and workers natin, Gospel Choir and Band, ang lahat ng ating technician, mga kapatid, at ang lahat ng manggagawa sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. At ngayon, mga kapatid ko, let us close our eyes. Hallelujah. O God, our Father, we come before you, Lord, with all humility, and as we acknowledge your holy presence, O God, in our midst, we allow your presence, O God, na pagalingin ang mga may sakit. Nabanggit ko at hindi ko nabanggit, basta't may sakit, Panginoon, na nagnanasang gumaling ay yung pagalingin. Lahat ng aming karamdaman mula ulo, sa mata, sa ilong, sa tainga, sa bibig, lalamunan, at kung meron pong may mga
mayroon silang problema sa kanilang brain, Panginoon, may mga blood clot, dakilang Diyos, nasa hospital, let your healing touch be upon them, Lord. Karamdaman sa puso, baga, colon, sa kidney, sa lahat ng bahagi, uterus, ovary, Panginoon, yung mga mayroong prostrate, Panginoong Diyos, may problema sa kanilang sugar, sa kanila pong mga uric acid, cholesterol, Panginoon, lahat ng mga karamdamang ito, pati yung mga COVID, mga infection na yan, ay hinihiling namin, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong makapangyarihang kamay na kumikilos ang may kalakasan, magdulot nawa ito sa amin ng kagalingan. Lord, let them feel your presence right now. Sa kanila pong kinilalagyan, magparamdam po kayo, Panginoon. Touch us, Lord. Touch your people and let your healing flow. At pagpalain mo lahat ng kahilingan ng aking mga kapatid. I-bless mo ang lahat ng aming kahilingan, Panginoon. At pagpalain mo ang lugar na aming kinilalagyan, lalo tigit ang lugar na dalanginan ng bawat isa. Pagpalain mo po ang sangkatauhan sa libutan at ganap nang mapawi, Panginoon, at magtapos ang pananalanta ng COVID-19 pandemic. At pagpalain mo, dakilang Diyos, ang aming pong Santo Papa, at ang aming pong Pangulo na mapamahalaan ang Pilipinas ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, pagpalain mo ang gawain dito sa Israel at i-bless ang aming pong gawain sa Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, lahat ng aming manggagawa, council, preachers, all workers, Panginoon. At Lord, yung aking pong stay dito, kayo lang nakakalam, kayo na po ang bahala, but we are praying for a spiritual revival, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, amen. Huwag magsasawang mag-aral. Little knowledge, what we know is little, what we do not know is immense. Little knowledge is dangerous, so keep on learning because knowledge is power. And Jesus is our power, mga kapatid ko.